Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Grabe mga kababayan, narinig niyo po ba yung sinabi? Nakakakilabot, nakakatakot, napaka-unhealthy, napaka-morbid, at saka napaka-violente mga kababayan. Gusto nilang kunin yung ulo ni PBBM, gusto nila yung ulo ng presidente mga kababayan. Literal po niyang sinabi mga kababayan. Anong ginagawa ng AFP natin, ng ating mga otoridad? Nakakatakot po yan mga kababayan dahil kung kaya mong isipin, malamang sa malamang, kaya mo ring gawin. Puro na lang sila pagbabanta mula kay Sara Duterte. Nag-i-imagine na pupugutan ng ulo? Nagkumausap ng kumontrata ng assassin? Ganito na po ba tayo ka-barbaric mga kababayan? Ganyan na ka-violente? Tinatanggap na natin yan? Hiyawan pa sila, palakpakan pa sila. Ano pong nangyari sa ating mga Pilipino? Bakit po actually hindi pala tayo, sila lang, mga kababayan? Bakit po nagkaganyan? Bakit parang gusto na itumba ang isa't isa? Gets naman natin na nakulong yung tatay nila sa dahig. Pero kasalanan ba ni PBBM yun? Sinong gumawa ng mga mali nung panahon niya? Di ba si Duterte? At sinong nagkaso? Di ba si Trillanes? Nakakatakot po yan mga kababayan kung si President Marcos, kasalukuyang presidente, nasasabi nila yan sa kanya, sa Pangulo, ano pang kaya nilang gawin sa mga ordinaryong tao? At ano pa ang kaya nilang gawin kapag sila na ulit ang nasa posisyon? Kapag sila na naging presidente ulit? Kapag si Sara nanalo sa 2028? Kung ngayon, wala silang takot na magbitaw ng mga ganyang nakakatakot, nakakakilabot na salita, what more they can do sa 2028. Dito ko po napatunayan na mukhang totoo nga yung mga sinasabi nila Las Cañas at nila Matobato, mga kababayan. Hindi po siya nag-filter, hindi po siya nangimi. Talagang sinabi niya literal sa harap ng maraming tao sa publiko at naghihiyawan pa po mga kababayan. Nakakatakot po yan. Napaka-unhealthy, napaka-uncivilized, napaka-barbaric, violente, morbid, nakakakilabot, nakakatakot. Seryoso pong bagay yan eh. Ngayon, first time ko pong makarinig ng ganyan na sinabihan ng isang presidente, ng isang politiko, ng isang public servant. Grabe, umaabot sila sa ganyan. At ikaw, Amy Marcos, hindi na kita tatawagin Senator Amy Marcos. Amy Marcos, gusto nilang kunin ang ulo ng kapatid mo. Tapos diyan ka pa rin kumakampi. Anong klaseng kapatid ka? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng kadugo ka? Kinakampihan mo yung mga taong ang sama ng iniisip sa kapatid mo. Violente ang kagustuhang mangyari sa kapatid mo. Diyan ka pa sa panig nila. Hindi po ba mga kababayan? Sana naman aksyonan nito ng presidente at ng AFP. Hindi po ito biro. Kung kaya niyang sabihin niyan sa presidente at wala pa sila sa kapangyarihan, ano pa ang kaya nilang gawin at sabihin at gawin kapag nasa kapangyarihan na sila, lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino? Papayag ba tayong mapamunuan ng mga ganyang kabayolenteng tao sa salita, sa isip, at sa ginagawa nila? Hindi ko alam kung nakarating na to sa Pangulo, no? Kung nasabi na sa kanya, no? Pero sana kapag ito dumating sa atensyon niya, sana aksyonan nila yan. Hindi po biro yan eh. Kahit man lang sana hindi ay LG, no? Suspendihin, tanggalin sa pagka-mayor,
Grabe, nakakakilabot po yung binitawang salitang iyon. Naririnig ko lang yan sa mga pelikula noon. Kadalasang nagsasabi niyan yung mga kontrabida ng mga sindikato. Doon ko po naririnig yung mga ganyan. Hindi ko akalaing maririnig ko sa totoong buhay, sa isa pang politiko ko pa narinig. Natin, sa publiko, sinabi sa publiko. Akala ko sa mga pelikula lang yung ganyang salitaan eh. Sa totoong buhay pala. Nakakakilabot mga kababayan, nakakatakot. Huwag po nating hayaan na maging normal at pinapalakpakan at hinahangaan ng ganyang karakter, ganyang pagsasalita. Kayo na po humusga mga kababayan. Ako naman, gusto ko lamang po sumuporta sa administrasyon at mapayapa ang Pilipinas. Pero wala po akong magagawa kung makakabalik po sa pwesto yung mga ganyang uri ng leader or politiko. Wala po akong magagawa. Pero at the end of the day, nasa inyo po ang desisyon. Nasa atin po ang desisyon. Kung papayag po kayo na kapag dating ng 2028, balik na naman po tayo sa magulo, barbaric, higantihan, bayulente, nakakatakot mga kababayan. Huwag po natin sanang hayaan na manaig yung masama at yung madilim na mga ganyang uri ng pamumuno at karakter ng mga politiko. Huwag po nating hayaan mga kababayan. Salamat po sa panonood.